Laking gulat ng babae nang biglang may lumapit sa kanya at sinabing ito ang tunay niyang asawa at may anak daw silang triplets. Pero paano nangyari yun? May kinakasama naman siya ngayon. Paano na lang kaya kung ang buhay mo ngayon na tingin mong masaya at perpekto ay isa lamang palang kasinungalingan at puno ng sikreto? Masaya nga si Sunshine sa piling ng kanyang ka-live-in partner na si Alex, kasama ang triplets nilang mga anak na sina Daniel, Daniela at Damian. Isang araw ay namasyal nga silang pamilya. Sandali lang hon, naiwan ko yata sa kotse yung cellphone ko, kukunin ko lang. Paalam nga ni Alex kay Sunshine. Sige, hihintayin ka namin ng mga anak natin. Nakangiting tugon naman ni Sunshine. Mommy, pili po tayo ng lobo. Biglang hiyaw ng batang si Damian na siyang pinakabunso sa triplets at tumakbo nga ito si isang lalaking nagtitinda ng mga lobo. Naku, ito talagang si Damian, sobrang hilig talaga sa mga lobo. Tara na mga anak, sundan natin ang kapatid ninyo at bibilihan ko rin kayo ng lobo. Yaya nga rin ni Sunshine sa dalawa niya pang anak at sinundan nga nilang bunso. Mommy, ayaw po namin ni Kuya Daniel ng lobo. Gusto po namin ng ice cream. Kaagad na sabi naman ni Sunshine, kaya nagtatatalon sa tuwa ang mga bata. Kabilang na nga roon ang bunsong si Damian, nalabis din ng tuwa dahil sa hawak nitong lobo. Nagtungo nga ang mag-iina sa bilihan ng ice cream at nang sila ay makabili ay naupo na muna sila sa isang bench upang hintayin si Alex. Masayang pinagmamasdan ni Sunshine ng triplets niyang mga anak habang kumakain ng mga to ng ice cream. Nang mapatingin naman siya sa hawak niyang ice cream ay hindi niya mawari kung bakit tinitigan niya lang ito na tila ba may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Tila ba bigla siyang nakaramdam ng lungkot sa hindi may paliwanag na dahilan. Ngunit binaliwala na lamang yun ni Sunshine at kinain na lamang din ang ice cream niya. Sunshine, wika ng isang boses sa pangalan ni Sunshine. Kaya naman natigilan si Sunshine at napatingin sa lalaking lumapit sa kanya. Nang magtamang mga mata nila ay nakaramdam ng lungkot si Sunshine. Batid din ang lungkot at labis na pangungulila sa mga mata ng lalaki habang nakatingin ito sa babae. Bakit? May kailangan ka ba? At saka, bakit mo alam ang pangalan ko? Puno ng pagtatakang tanong nga ni Sunshine sa lalaki. Napakunot pa nga ng noo si Sunshine nang mapansin niyang tila ba nanginginig ang mga labi ng lalaki na para bang anumang oras ay maiiyak ito. Ayos ka lang ba? Tanong pa ni Sunshine. Sa lalaki tumayo na nga siya upang mas malapitan ito ng bahagya. Sunshine, ikaw nga. Sambit ng lalaki at biglang niyakap si Sunshine. Labis na nagulat si Sunshine sa ginawang pagyakap sa kanya ng lalaki kaya naman naitulak niya ito palayo. Bakit mo ako niyayakap? Sino ka ba? Sigaw ni Sunshine na bahagyang may takot sa tono ng kanyang boses. Hindi mo na ba ako natatandaan? O talagang kinalimutan mo na lang ako nang ganun-ganun lang? Uwi ka naman ng lalaki sa boses na puno ng paghihinagbis. Gumuhit naman ang labis na pagkalito sa mukha ni Sunshine nang kumunot lalo ang kanyang noo sa sinabi ng lalaki. Ako to, si Dylan, yung first love mo. Pakilala pa nga ng lalaki sa kanyang sarili. Umawang naman ang bahagyang mga labi ni Sunshine habang taimtim na tinititigan ng lalaki. Sorry pero hindi kita kalali. Ngayon ka lang nagpakita sa akin at ngayon lang din kita nakita. Baka nagkakamali ka lang. Isa pa, mali na basta-basta ka na lang nagyayakap ng taong hindi ka naman kakilala. Usal naman ni Sunshine. Mommy, sino po siya? Bakit niya po kayo niyakap? Inosenteng usisa naman ng batang si Daniel habang patuloy pa rin ito sa pagkain ng ice cream.
Napatingin naman din si Dylan sa mga bata nang maagaw nito ang atensyon niya. Hindi ko rin alam anak eh. Mukhang nagkamali lang yata siya. Tura na lamang ni Sunshine sa anak niyang si Daniel. Mga anak mo sila? May mga anak ka na? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Dylan. Patukoy sa mga batang kasama ni Sunshine. Oo, at kasama namin ang daddy nila. Pero may kinuha lang sa kotse. Hindi ko alam kung bakit alam mo ang pangalan ko at kung ano yung mga sinasabi mo. Pero isa lang sigurado ko na hindi kita kilala at ngayon lang kita nakita. At higit sa lahat hindi ikaw ang first love ko. Dahil ang first love ko ay yung partner ko ngayon na ama ng mga anak ko. Wika nga ni Sunshine kay Dylan. Hindi naman nakaimik si Dylan na animoy pinoproseso niya pa sa kanyang isipan ang nangyayari. Nanatili lamang na nakatayo si Dylan habang walang imik hanggang sa nagpaalam na nga ang mag-iina at tumalis. Tila ba nang hina si Dylan kaya napaupo siya sa bench na siyang inuupuan kanina ni na Sunshine at ng mga bata at inihilamos ang dalawang palad sa kanyang muka saka napabuntong hininga. Han, ayos ka lang ba? Anong nangyari? May masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Alex kay Sunshine nang mapansin niyang mukha nito na hindi maipinta habang pumipila sila sa bilihan ng tiket upang manood ng sine. Umiling-iling naman si Sunshine. Ayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Tanging nasabi na nga lamang ni Sunshine kay Alex. Sigurado ka ba? Pwede kang magsabi kung masama ang pakiramdam mo. Paninigurado pa ni Alex na halata namang concern sa kanyang partner. Ayos lang talaga ako, Han. May tipid ng ngiting usal naman ni Sunshine. Hinawakan naman ni Alex ang kamay ni Sunshine at napangiti na lamang dito. Teka, Han. Yung ice cream mo tunaw na. Patukoy nga ni Alex sa ice cream na hawak ni Sunshine nang mapansin niya itong natutunaw na. Marumi na tuloy yung kamay mo. Sandali, pupunasan ko ng panyo ko. Kinuha nga ni Alex ang panyo niya mula sa bulsa ng pantalon niya at ginamit iyon para punasan ang mga natunaw na ice cream sa kamay ni Sunshine. Pinagmasdan nga lamang ni Sunshine si Alex sa ginagawa nitong pagpupunas sa kamay niya nang muli na naman siyang natigilan. Dahil biglang sumagi sa isipan niya yung lalaki kanina na si Dylan. Pero muli niya itong inilihis sa kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-iling-iling niya ng kanyang ulo. Samantala, Rose, anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Dylan sa babaeng naabutan niya sa kanyang bahay pagpasok niya bago siya naupo sa isang mahabang sofa. Oh, anong nangyari? Bakit parang maiiyak at parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Sunshine na hindi man lamang sinagot ang tanong ni Dylan sa kanya. Nakita ko siya. Sagot naman ni Dylan at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napakunot noo si Rose. Ha? Sinong nakita mo? Mausisa namang tanong ni Rose. Yung first love ko. Mabilis na sagot naman ni Dylan dahilan upang matigilan si Rose. Sigurado akong siya yun. Hindi ko alam kung bakit sinasabi niyang hindi niya ako kilala at ngayon lang niya ako nakita. Dagdag pang wika ni Dylan. Anong sabi niya sa'yo? Reaksyon naman ni Rose. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o kung nagpapagap lang siya o kung tuluyan niya na ba talaga akong kinalimutan. Maliban doon, may mga anak na siya, may pamilya na siya. Pahina ng pahina ang boses. Naturan pa nga ni Dylan. Bumuntong hininga naman si Rose na animoy ramdam din ang kalungkutan ni Dylan. 7 taon na ang lumipas pero hindi mo pa rin siya nakalimutan. Ganun mo talaga siya kamahal? Ni hindi ka na nga kumilala ng ibang babae dahil sa kanya. Nakita mo siya at may sarili na siyang pamilya. Sinabi niya rin na hindi ka niya kilala. Isa lang ang ibig sabihin nun. Talagang kinalimutan ka na niya. Bigla na lang siyang nawala 7 years ago. Hindi pa ba sapat yun para kalimutan mo na rin siya? At magsimula muli? Masyado mo nang ikinulong ang sarili mo sa nakaraan. May karapatan ka ring lumigaya.
Palayain mo na ang puso mo, Dylan. Malungkot ang boses na wika naman ni Rose kay Dylan. Hindi yun ganun kadali, Rose. Mahal ko siya. Mang high school pa lang kami mahal ko na siya at hindi ganun kadali. Nakalimutan siya. Matagal ko siyang hinintay at hinanap. At sobrang sakit lang na hindi niya ako maalala o makilala. Kung totoo man na tuluyan na nga niya talaga akong kinalimutan. Tura naman ni Dylan at napayuko. Naupo naman sa tabi niya si Rose at hinagod ang balikat niya. Naanimoy, tinadamayan siya nito. Hanggang sa ilang sandali lang ay umayos ng upo si Dylan. Bakit ka nga pala nandito? Muling tanong ni Dylan sa dalaga. Gusto lang kitang i-inform na maraming sikat na artista ang gustong mag-audition para sa susunod mong pelikula. Magandang balita, hindi ba? Wika nga ni Rose sa direktor na si Dylan. Tungkol nga pala dyan, ipakancel mo na muna ang audition. Ani ni Dylan. Ano? Pero bakit, Dylan? Bakit mo naman ipapakancel ang audition? Isang magandang opportunity ito para sa'yo dahil mismong mga sikat at bibigating artista sa industriya ang gustong mapabilang at maging bida sa susunod mong pelikula. Matagal mo ng pangarap to, hindi ba? Usal naman ni Rose. Alam ko, pero natigilan naman si Dylan at hindi na ituloy ang sasabihin. Teka, don't tell me dahil to sa first love mo. Tanong ni Rose at hindi nga nakaimik sa Dylan. Dylan naman, matagal mo na tong pangarap eh. Sisirain mo lang ba yung pangarap mong yun dahil lang sa first love mong bigla ka na lamang iniwan 7 taon nang nakakaraan? Pagpapaalala naman ni Rose sa nakaraan. Alam ko, Rose, at alam kong aware ka na mahalaga para sa akin tong susunod kong pelikula. At tama ka, dahil nga to sa kanya, dahil nakita ko siya ulit. At para sa akin walang maski na kahit na sino ang pwedeng gumanap sa first love ko, kahit ang mga sikat na artista pa. Paliwanag nga ni Dylan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nga ni Rose. Walang ibang pwedeng gumanap na bida sa pelikula ko maliban sa kanya. Sagot ni Dylan. Daglingang kumunot ang noon ni Rose sa narinig. Ano? Sinasabi mo bang first love mo mismo ang gagawin mong leading lady sa pelikula? Dylan, nahihibang ka na ba? Negatibo nga ang reaksyon ni Rose nang mapagtanto niya ang ibig ipagkahulugan ni Dylan. Come on! Alam kong ganun kakabaliw sa first love mo, pero hindi ba parang isang kahibangan na palalampasin mo ang opportunity na mapabilang sa pelikula mo ang sikat at bibigating artista ngayon sa bansa? Dylan, malaking sugol ito. Naiisip mo kung sakali at malaking tulong para sa karir mo kapag hinayaan mo ang sikat na artista ang bumida sa pelikula. Katwiran pa ni Rose sa dismayadong boses. Wala akong pakialam, Rose. Mahalaga tong pelikula para sa akin. Buhay naming dalawa to ng first love ko. Kiit naman ni Dylan. So paano? Paano kayo tutuloy? Ang balak mo, tingin mo ba papayag yung first love mo na maging instant artista dahil lang sa kagustuhan mong siya ang mismong gaganap sa bida na part ng pelikula? Tanong ni Rose, nabatid pa rin sa tono ng boses ang labis niyang pagkagulat sa kagustuhan ni Dylan. Sandali namang hindi nakaimik si Dylan. Naanimoy sakalang niya naisip ang sinabi ng dalagang si Rose. See? Hindi ka nakaimik, Dylan. Hindi madali itong binabalak mong gawin. Dagdag pa ngang sabi ni Rose. Alam ko. Pero hindi ko malalaman ang resulta kung hindi ko susubukan, basta. Final na itong desisyon ko, ika-cancel mo ang audition para sa gagawin kong bida sa susunod kong pelikula. Dahil nakalaan lang yun para kay Sunshine. At kung iniisip mo ay yung tungkol sa kung papayag siya o hindi, wag mo nang alalahanin yun. Ako na ang bahala. Gagawin ko ang lahat para mapapayag siya. Determinadong usal naman ni Dylan. Dahilan upang pabagsak na naupo sa sofa ang dalagang si Rose at napailing-iling senyales na hindi talaga siya sang-ayon sa gustong mangyari ni Dylan. Masyado kang padalos-dalos. Sana hindi mo to pagsisihan. Dismayadong wika pa nga ni Rose at napabuntong hininga na lamang si Dylan. Sumapit na nga ang gabi at katatapos lang maligo ni Sunshine.
Kasalukuyan niyang pinupunasan ng kanyang basang buhok. Gamit ang puting tuwalya nang bigla siyang matigilan dahil muling sumagi sa isip niya ang lalaking nakita niya kanina. Napaupo nga si Sunshine sa kama habang ang isip niya ay naroon pa rin sa nangyari kanina. Sino kayang lalaking yun? Bakit niyang kaya alam ang pangalan ko? Nahihiwagaan na bulong nga ni Sunshine sa sarili niya. Maya-maya pa ay nagtungo si Sunshine sa closet area nang mapunta ang atensyon niya sa mga relo ni Alex. Nilapitan niya yon at kinuha ang isang silver na relo. Sakto naman, ang pagpasok din ni Alex sa nadatnan niya, si Sunshine na hawak ang relo niya. Han, bakit nga pala hindi ko nakikitang ginagamit mo tong isang relo mo? Tanong nga ni Sunshine kay Alex. Tumingin-tingin naman si Alex sa relong hawak ni Sunshine at tila babahagya nga siyang nabigla ng namilog ang mga mata niya at kaagad na inagaw mula kay Sunshine ang relong yun. Matagal na kasi to. Feeling ko hindi na bagay sa akin ang relong to, kaya hindi ko na sinusuot pa. Isa pa, marami naman akong relo kaya hindi na mahalaga kung gamitin ko man to o hindi. Pagdadahilan nga ni Alex at titinago ang relo sa isang drawer. Ganun ba? Tanging naging reaksyon na nga lamang ni Sunshine. Tumango naman si Alex. Halika na, magpahinga na tayo. May pasok pa yung triplets natin na anak bukas. Ihahatid pa natin sila sa school. Nakangiting tura naman ni Alex at hinalikan sa pisngi si Sunshine. Kinabukasan nga ay hinatid ni na Alex at Sunshine ng triplets na magkakapatid na sina Daniel, Daniela at Damian. Mag-aaral kayong mabuti mga anak ha? Bilin nga ni Sunshine. Sa tatlo niyang anak at isa-isa niya rin itong hinalikan sa mga pisngi ng mga to. Oo naman po, Mommy. Mag-aaral po kami ng mabuti. Tugon naman ang batang si Daniela. Behave lang kayo sa class niyo at huwag kayong magpapasaway, okay? Bili naman ni Alex sa mga bata. Opo, Daddy. Ang batang si Damian naman ang sumagot. Daniel, dahil ikaw ang panganay, bantayan mo tong dalawa mong kapatid, ha? Bilin pa ni Sunshine sa pinakapanganay sa triplets. Opo, Mami. Huwag ka na pong mag-aalala. Hindi ko po sila pababayaan. Ani ng batang si Daniel. Napangiti nga si Sunshine at nagpaalaman na nga sila. Masayang kumakaway nga ang tatlong mga bata sa kanilang mga magulang habang papasok na ito sa loob ng eskwelahan. Samantala, sa isang kotse naman ay naroon si Dylan na siyang nagdadrive nang bigla itong mapalingon sa tapat ng eskwelahan kung saan nahagip ng kaniyang mga mata si Sunshine. Kaya naman dali-dali niyang itinabi ang kaniyang kotse at kinurap-kurap ang kaniyang mga mata habang pinagmamasdan si Sunshine na may katabing lalaki, ngunit hindi niya makita nang maayos ang mukha ng lalaki at nakuha rin ang atensyon niya ng tatlong mga batang siyang kumakaway ngayon kina Sunshine. Muli ay nakaramdam ng kirot sa kaliwang dibdib niya si Dylan habang pinagmamasdan ang first love niyang nakangiti kasama ang pamilya nito. Talaga bang tuluyan mo na akong nilimot? Malungkot na bulong niya habang nakatuon nga ang kaniyang tingin kay Sunshine. Ilang sandali pa nga lang ay pumasok na sa loob ng kotse sina Sunshine at si Alex at sa hindi malamang dahilan ay kaagad na sinundan ni Dylan ang kotseng iyon. Sapat lang din ang bilis ng pagmamaneho niya upang hindi siya mahalata na sinusundan niya sina Sunshine. Hindi naman nagtagal ay huminto ang kotse ni na Sunshine, kaya naman inihinto rin ni Dylan ang kotse niya at ipinarada sa tabi habang hindi pa rin inaalis ang tuon niya kina Sunshine na siyang lumabas ng sasakyan. Natanaw rin ni Dylan ang paglabas ng lalaki na hindi pa rin niya makita ng maayos ang mukha dahil nakatalikod ito sa kanya. Kitang-kita ni Dylan kung paano naghalikan ng dalawa, kaya naman dagli siyang nag-iwas ng tingin hanggang sa napansin niya na nga lang na umalis na ang kotse at naiwan si Sunshine na animoy naghihintay ng masasakyan.
Anong klase siyang lalaki? Bakit niya iniwan si Sunshine ng ganun-ganun lang? Bulalas nga ni Dylan. At maya-maya lang nang muli niyang pagmasdan, si Sunshine ay lumabas siya sa kaniyang kotse upang kunin ang pagkakataon na iyon na malapitan ng babae at makausap. Sunshine, tawag nga ni Dylan sa kaniyang first love nang malapitan niya na. Ikaw ulit? Hindi makapaniwala ang reaksyon ni Sunshine nang makita nga si Dylan. Sinusundan mo ba ako? Paghihinala na nga lamang ni Sunshine sa lalaki. Hindi naman kita sinusundan. Sadyang nagkataon lang na nakita kita kaya nilapitan kita. Depensa pa nga ni Dylan sa kanyang sarili. Siya nga pala, bakit mag-isa ka? Tanong nga ni Dylan sa babae na waring inibang usapan. Pauwi na kasi ako. Sagot naman ni Sunshine. Ganun ba? Gusto mo bang ihatid na kita? Alok naman ni Dylan. Hindi na. Isa pa, hindi naman kita kilala para ihatid mo ko. Tagling tanggi naman ni Sunshine dahilan upang matigilan ng bahagya si Dylan dahil sa muling pagkirot ng puso niya. Aminin mo nga sa akin ng totoo? Bakit mo alam ang pangalan ko? Seryosong usisa pa ni Sunshine kay Dylan. Napalunok naman si Dylan bago sinagot ang tanong ng babae sa kanya. Kasi ikaw yung first love ko at hindi ko alam kung bakit sinasabi mo na hindi mo ako kakilala. Ganun ba ako kadaling kalimutan? Yung mga masasayang memories nating dalawa, binura mo na rin ba sa isip mo? Napakurap-kurap naman si Sunshine dahil sa kanyang mga narinig. Alam mo, wala talaga akong ideya sa sinasabi mo eh. Pero mas maganda kung hindi tayo rito mag-usap. Usal nga ni Sunshine at nagpunta na nga silang dalawa sa malapit na coffee shop. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ba talaga yung mga sinasabi mo? Muling tanong pa ni Sunshine kay Dylan. Ako si Dylan. Magkaibigan na tayo simula nung mga high school pa tayo. Hanggang sa nahulog tayo sa isa't isa. At yun nga, first love natin ng isa't isa. Maayos naman ang relasyon nating dalawa nun ah. Masaya tayo at mahal natin ng isa't isa. Pero isang araw bigla ka na lang nawala. Nawalan na ako ng balita sa'yo. Hindi ko na alam kung nasan ka. Sobra akong nag-alala sa'yo nung mga panahon na yon. Wala ka ng pamilya dahil mag-isa ka na lang sa buhay. Kaya hindi ko na alam kung saan kita hahanapin. Hanggang sa may balitang nakarating sa akin na nakita ka raw na sumama sa ibang lalaki. Nung una ayoko maniwala. Kasi iniisip ko na baka nagkamali lang sila dahil alam kong mahal na mahal mo ko at hindi mo ko kayang iwan at ipagpalit sa iba. Pero lumipas pang ilang araw, buwan at taon, maski anong balita tungkol sa'yo wala akong alam kaya unti-unti na ako nakumbinse na baka nga totoo yung sinasabi nila noon na sumama ka na sa ibang lalaki. Masakit para sa akin pero umaasa pa rin ako na baka isang araw bigla ka na lang bumalik. Hanggang sa nakita kita at nilapitan kita pero hindi mo na ako kilala. At bukod doon ay may pamilya ka na rin. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin na hindi mo na ako kilala. Malungkot at may pait sa boses na pahayag pa ni Dylan at bahagyang napayuko. Sandali nga silang nabalot ng katahimikan. Bago nga binasag yun ni Sunshine. Nang magsalita siya. Hindi ko maintindihan pero nalulungkot ako matapos kong marinig yung mga sinabi mo. Pero gusto ko lang din linawin na hindi ako nagpapanggap dahil totoong hindi kita kilala at hindi kita naaalala. Pero aaminin ko rin na may parte sa akin na parang familiar ka lang pero hindi ko talaga alam kung bakit. Yung partner mo ngayon, kailan mo siya nakilala? Kailan naging kayo? Usisa nga ni Dylan kay Sunshine. 7 years ago. Kaagad na sagot naman ni Sunshine. 7 years ago? 7 taon na rin ang nakalipas nung bigla kang nawala at hindi na nagparamdam pa sa akin. Ani nga ni Dylan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi ko talaga maalala yung mga kinwento mo sa akin kanina. Kung talagang first love kita at totoong mahal na mahal nga kita, bakit naman kita iiwan? At sasama sa iba? At kung totoo nga yun, bakit hindi kita maalala? Bakit hindi kita makilala? Naguguluhan na rin bulalas ni Sunshine. Alam mo, this doesn't make sense.
aalis na ako. Paalam nga ni Sunshine at lumabas na ng coffee shop. Naiwan namang tulala si Dylan at maya-maya lang, napahawak siya sa kanyang sentito bago umalis na nga rin at umuwi. Hindi na rin nagkaksaya pa ng oras si Dylan at may tinawagan siya sa kanyang cellphone. Hello, may papagawa ako sa'yo. Gusto kong alamin mo ang buong detalye tungkol kay Sunshine Dehan. May triplets siyang anak, iti-text ko sa'yo kung saan nag-aaral yung 3 bata. Gusto kong alamin mo ang lahat. Kung saan siya nakatira, kung sino yung kinakasama niya ngayon at kung anong nangyari 7 years ago sa kanya. Sabihan mo ako kaagad kapag may nalaman ka. Utos ni Dylan. Sa taong tinawagan niya sa kanya pinatay ang tawag at pabagsak na naupo sa sofa habang hinihilot ang kanyang sentido. Lumipas ang araw na yun at kinabukasan nga ay nagtungo si Dylan sa eskwelahan ng 3 bata upang abangan sina Sunshine hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw at nagtuloy-tuloy nga ang ginagawa niyang pagpunta sa school kahit na paulit-ulit din na kumikirot ang puso niya habang tinatanaw ang babaeng mahal niya kasama ang pamilya nito. Kung saan parang dati lang ay pareho silang nangangarap na bubuo sila ng isang pamilya, ngunit sa iba ito natupad ni Sunshine. Habang nasa kanyang kotse nga si Dylan ay biglang may tumawag sa kanyang cellphone na siyang sinagot naman din niya kaagad. Hello? Pagsagot ni Dylan sa tawag. Hello Dylan? Nasaan ka ba? Tanong nga ni Rose sa kabilang linya. Ikaw pala yan, Rose. Akala ko naman yung tauhan ko na. Wika naman ni Dylan na animoy na dismaya. Grabe na talaga yung pagka-obsess mo sa first love mo para mag-utos ka pa ng tao at mag-imbestiga sa buhay niya. Saka nasan ka ba ngayon? Don't tell me na nandyan ka na naman sa school ng mga bata. Ani pa ni Rose sa kabilang linya. Nandito nga ako. Pagkumpirma naman ni Dylan. Naku naman Dylan, grabe ka na talaga yung pagiging stalker mo. Kung ako ang first love mo, malamang matatakot na ako sa'yo. Entrada naman ni Rose sa kabilang linya. Kaso, hindi naman ikaw siya. Pamimiloso po pa nga ng lalaki sa babaeng kausap sa cellphone. Dahilan upang mapikon si Rose at binabaan na lamang siya bigla ng tawag. Napailing-iling naman si Dylan at muling napatingin sa school kung saan sakto ang pagdating ni na Sunshine kaya naman inihandanan niya ang kanyang sarili. Hindi naman nagtagal ay umalis ng muli sina Sunshine at ang partner nito. Balak pa sanang sundan ni Dylan ang kotse, ngunit napalingon siya sa mga bata at naisip niyang puntahan na lamang ang mga to. Bakit kaya? Parang pamilyar sa akin yung lalaking yun. Bulong pa sa sarili na pagtukoy ni Dylan sa partner ni Sunshine na si Alex habang patungo nga siya sa loob ng eskwelahan. Hindi pa rin niya kasi nakikita ang buong mukha ng lalaki dahil sa malayo lang naman nang natatanaw niya ito. Ha? Ikaw po yung lalaki noon na biglang nanyakap kay mommy, ha? Yan nga ang unang naging reaksyon ng batang si Daniel nang makita niya si Dylan. Tama! Ikaw nga po yun! Reaksyon naman din ng batang si Damian. Mr. Stranger, ano pong ginagawa niya rito sa school namin? Hinahanap niya po pa si mommy namin pero wala na po siya eh. Umalis na po sila ni daddy. Tura naman ng batang si Daniela. Napangiti naman si Dylan at nag-squat upang makapantay ang 3 mga bata. Kayo talaga ang pinuntahan ko. Wika nga ni Dylan sa mga bata. Po? Pero bakit naman po? Ano pong kailangan niyo po sa amin? Usisa pa ng batang si Daniela. Wala naman, ang cute nyo kasing mga bata eh. Pero gusto ko lang sana kayong makausap kahit sandali lang, okay lang ba? Paghingi nga ng permiso ni Dylan sa mga bata. Nagkatingin na naman ang 3 magkakapatid bago sila muling tumingin kay Dylan. Sabi po ni na mommy at daddy, wag daw po kami makikipag-usap sa stranger. Pero mukhang hindi naman po kayo masamang tao. Kaya sige po, pero sandali lang po kasi malapit na po magsimula ang klase namin. Sagot naman ng batang si Daniel
Dahilan upang mapangiti si Dylan. Nagtungo nga sila sa school canteen at doon nag-usap. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung ano ang mga pangalan nyo? Paunang tanong nga ni Dylan sa mga bata. Ako po si Daniel. Ako pong panganay sa aming magkakapatid. Mabilis na sagot naman ng batang si Daniel. Ako naman po si Daniela. Tugon naman ng batang si Daniela. At ako naman po si Damian, ang bunso po sa aming tatlo. Pakilala nga rin ng bunso sa kanyang sarili. Nang marinig nga yan ni Dylan, ay tila ba natigilan siya at hindi makapaniwala. Ayos lang po ba kayo, Mr. Stranger? Bakit hindi na po kayo nakakaimik? Puna nga ng batang si Daniela nang hindi na nga nagawang makapagsalita pa ni Dylan matapos malaman ng mga pangalan ng tatlong batang kanyang kasama ngayon na siyang mga anak ng first love niya. Wala naman. Ang gaganda kasi ng mga pangalan nyo. Tanging nasabi na nga lamang ni Dylan sa mga bata. By the way, Magpapaalam na po kami, Mr. Stranger. Malapit na po kasing magsimula ang klase po namin eh. biglang paalam na nga ng batang si Daniela. Tumango naman si Dylan bilang tugon. Nagpaalam na nga rin ang dalawa pang bata at nagtungo na sa kanilang klase, habang si Dylan naman ay bumalik na rin sa kaniyang kotse na animoy hindi pa rin makapaniwala dahil tila ba malalim pa rin ang kaniyang iniisip sa kasalukuyan matapos niyang malaman ang pangalan ng mga bata. Ilang segundo lang ay pinaharurot na ni Dylan ang kaniyang kotse at umuwi na sa kaniyang bahay at nagmadaling magtungo sa kaniyang kwarto at naghalungkat ng mga gamit doon. Iniisa-isa niya ang mga drawer hanggang sa natagpuan niya nga ang isang maliit na box. Bubuksan niya na sana iyon, subalit sakto naman ang pagtunog ng kaniyang cellphone. Nang makita niya sa screen ng cellphone kung sino ang tumatawag sa kaniya, ay dali-dali niya yung sinagot. Sir Dylan, sige, may mga impormasyon na po akong nakalap tungkol kay Sunshine Dehan. Tura ng tauhan ni Dylan sa kabilang linya. Sige, magkita tayo. Mabilis na sagot naman ni Dylan. Sakay nilapag ang maliit na box sa kanyang kama at tumakbo nga paalis ng bahay at nagtungo nga sa isang restaurant para kitain ang kanyang tauhan na siyang inutusan niyang imbestigahan si Sunshine. Ito na po yung mga nakalap ko pong impormasyon patungkol po kay Miss Sunshine. Sabi nga ng lalaking tauhan ni Dylan ng ilapag nito sa mesang isang envelope na isang kinuhan naman kaagad ni Dylan at tinignan ang laman. Base po sa mga nalaman ko po, 7 taon na po silang nagsasama ng partner niya ngayon. Triplets din po ang anak nila. Dagdag pa na sabi ng lalaking tauhan ni Dylan. Ano pang mga nalaman mo? Tungkol sa pamilya nila. Usisa pa nga ni Dylan habang iniisa-isa nga niyang tinignan ang mga litrato at dokumento na laman ng envelope. Tsaka ano itong mga medical records na to? Dagdag na tanong ni Dylan habang hawak ang medical records. Napag-alaman ko po kasi na naaksidente po si Miss Sunshine 7 taon na po ang lumipas. Nakomatose po siya. Pero hindi naman po nagtagal, nagising rin po siya. Base po sa mga nalaman ko, umalis sila ng bansa at namalagi sa Australia. Sa katunayan po, kababalik nga lang po nila ng bansa at may kasama na po silang 3 bata. Yun ay ang mga anak po nila. Litanya nga ng tauhan ni Dylan. Napasandal na lamang si Dylan sa kanyang inuupuan habang pinoproseso niya pa sa kanyang isipan ang kanyang mga nalaman noong ngayon. Tila ba unti-unti nang nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong niya sa isip. Kinuha pa ni Dylan ng ilang mga laman ng envelope at nakuha nga ng atensyon ng isang litrato ng lalaki habang nakangiti ito at nakatingin sa babaeng mahal niya. Tila ba napako nga ang tingin ni Dylan sa litratong yon kung saan nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Ang lalaking to. Ang pangalan niya ay Alex? Tanong nga ni Dylan sa kanyang tauhan habang tiimtim pa rin siyang nakatitig sa litratong hawak niya. Tama po kayo. Siya nga po si Alex de la Cruz. Pagkumpirma pa nga ng tauhan ni Dylan.
Dahil doon ay naikuyom ni Dylan ang kanyang kamuo at nagusot ang litratong hawak niya. Nagtiim din ang panga nito na mo'y pilit na kinokontrol ang galit niya sa kanyang loob. Sige, salamat. Pwede ka nang umalis. Itatransfer ko na lang sa bank account mo ang bayad. Wika ni Dylan sa kanyang tauhan. Sige po. Tugon naman ng tauhan ni Dylan at umalis na nga ito. Dala ang envelope ay nagtungo si Dylan sa kotse niya at mabilis iyong pinaharurot patungo sa address ni na Sunshine. Inihinto niya ang kotse niya sa isang malaking bahay at tanaw na tanaw niya si Sunshine na siyang kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. Naging emosyonal nga si Dylan habang pinagmamasdan ang kaniyang first love. Nais niya sana itong puntahan, ngunit kinontrol niya ang kaniyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas ay umalis na siya. Sa halip ay nagtungo na lang siya sa eskwelahan ng mga bata at matiyagang naghintay hanggang sa mag-uwian ng mga ito. Napangiti nga si Dylan nang matanaw niya ang triplets. Palabas pa lang siya ng kotse nang makita niyang bigla na lamang nadapa ang bunsong si Damian, kaya dali-dali siyang tumakbo upang tulungan ito. Salamat po. Pasasalamat nga ng batang si Damian kay Dylan. Nandito pa rin po pala kayo, Mr. Stranger? Hinintay niyo po ba kami? Tanong naman ng batang si Daniela. Oo, gusto ko kasi sana kayong yayain na kumain ng ice cream. Yun ay kung okay lang sa inyong tatlo. Nakaiti at mahinahon naman, natura ni Dylan sa mga bata. Ice cream? Gusto ko po ng ice cream. Manghang tanong naman ng batang si Daniel. Talaga, paborito niyo rin ng ice cream? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Dylan. Alam niyo kasi paborito ko rin talaga ang ice cream kapag masaya ako o kahit malungkot ako. Gusto kong kumain ng ice cream. Sabi pa ni Dylan sa mga bata. Wow naman po. Dahil paborito niyo rin po ang ice cream, makakasundo po namin kayo. Ngiti-ngiting wika naman ng batang si Damian. Natuwa nga si Dylan dahil sa naging reaksyon ng mga bata. At isinama niya ang triplets upang bumili at kumain ng ice cream. Sa kasalukuyan ay abala si Sunshine sa paglilinis ng bahay. Nang biglang tumawag sa kanya, si Alex na kaagad din naman niyang sinagot. Han, I'm sorry. Hindi ko kasi masusundo ang mga bata ngayon dahil marami pa akong kailangan asikasuhin dito sa opisina. Okay lang ba kung ikaw na munang magsundo sa kanila? Turan nga ni Alex sa kabilang linya. Sige, ayos lang. Patapos na rin naman ako maglinis huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga bata. Wika naman ni Sunshine. Salamat Han, pero uuwi rin ako kaagad mamaya para sabay tayong mag-dinner ng mga bata. Napangiti na nga lamang si Sunshine at binabaan ng tawag si Alex. Natapos niyang maglinis, ay kaagad na rin naman siyang pumunta sa school upang sunduin ang mga bata. Subalit ganoon na lamang ang pag-aalala niya nang madatnan niyang wala na roon ang triplets niyang mga anak. Naiiyak si Sunshine dahil sa labis na pag-aalala. Tinatawagan niya rin si Alex ngunit hindi ito sumasagot. Manong guard, hindi niyo po ba talaga napansin kung nasa ng mga anak ko? Desperada na tanong na nga ni Sunshine sa guard. Ma'am, base po sa CCTV may lalaki pong sumundo sa kanila kanina pero mukhang kilala po nila yung lalaki. Sagot naman ng guard. Sinong lalaki? Anong itsura niya? Pwede ko bang makita ang CCTV footage? Usisa naman ni Sunshine. Sige po. Mabilis na tugon naman ng guard. Nang biglang, Mommy! Biglang tawag nga ng batang si Daniel sa kanilang mommy nang makita nila ito nakausap ng guard ng school. Mabilis namang lumingon si Sunshine at tumakbo palapit sa kanyang mga anak. Mga anak, saan ba kayo nanggaling? Bakit umalis kayo? Kanina pa ako nag-aalala. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo eh. Mangiyak-ngiyak na salubong nga ni Sunshine sa tatlo niyang mga anak. Teka, ikaw na naman? Bakit kasama mong mga anak ko? Baling nga ni Sunshine kay Dylan na siyang kasama ng kanyang mga anak. Mommy,
Huwag po kayong magalit sa kanya, hindi po siya masamang tao. Pagtatanggol naman ng batang si Daniela kay Dylan. Tama po si Ate Daniel, Mommy. Mabait naman po si Mr. Stranger eh. Nilibre niya pa nga po kami ng ice cream. Mommy, bakit po wala pa po si Daddy? Magkasunod na sabi at tanong naman nina Daniel at Damian. Busy kasi siya. Anak, kaya ako na munang nagsundo sa inyo ngayon pero mamaya maaga siyang uuwi. Turan nga ni Sunshine sa kanyang mga anak. Tara na mga anak, umuwi na tayo. Yaya nga ni Sunshine sa triplets. Ihatid ko na kayo. Biglang presenta naman ni Dylan. Umiling-iling naman si Sunshine. Hindi na, pwede naman kaming mag-commute eh. Tanggi niya. Huwag ka nang tumanggi. Ihatid ko na kayo para siguradong ligtas kayong makakauwing mag-iina. Ang mga anak mo na lang ang isipin mo muna. Nakaiting pilit naman ni Dylan kaya sa huli ay wala na nga silang nagawa pa ni Sunshine kundi pumayag. Salamat. Ani ni Sunshine pagbababa nga nila sa kotse ni Dylan matapos nga silang ihatid nito. Walang anuman. Tugon naman ni Dylan. Sa totoo lang medyo nahihiwagaan ako kung bakit at kung paano mo nalaman kung saan kami nakatira. Pero hindi na mahalaga yon dahil ligtas mo naman kaming inaiuwi. Turan pa nga ni Sunshine. Hindi naman nakaimik si Dylan dahil doon sapagkat hindi niya alam kung ano ang gagawin niyang dahilan kung paano niya nalaman kung saan ito nakatira. Hindi naman na nagtanong pa si Sunshine at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi naman batid ni na Sunshine na namalagi lang si Dylan sa hindi kalayuan sa bahay ni na Sunshine hanggang sa umuwi na nga si Alex. Habang nasa loob ng kotse ay natanaw ni Dylan ang pagdating ni Alex kung saan matinding pagtitimpi ang kaniyang ginawa upang hindi niya masugod ng basta na lang si Alex. Han, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Sunshine kan Alex nang mapansin niyang tila wala ito sa focus. Para kasing may nakita kong pamilyar na tao sa labas pero baka guni-guni ka lang. Sagot na lamang ni Alex habang madalas ang pagsulyap sa labas ng bahay. Ipinikit nga ni Dylan ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang mga kamao dahil sa galit na kanyang nadarama. Subalit makalipas nga ang ilang oras, nang sumapit ng hating gabi ay umalis na nga si Dylan at umuwi sa kanyang mansyon. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Bungad na tanong naman ng dalagang si Rose kay Dylan habang naghihintay sa sala. Ano na naman ba ang ginagawa mo rito? Baka nakakalimutan mong bahay ko to. Responde naman ni Dylan sa tamad na boses at sumandal nga sa sofa. Parang hindi ka na nasanay na madalas akong nandito sa bahay mo. Pilosopong usal naman ni Rose. Sa susunod kapag nandito na ang pamilya ko, hindi ka na pwedeng basta na lamang pumasok dito sa bahay ng walang permiso. Striktong saad naman ni Dylan sa dalaga. Ewan ko sa'yo. Pagtataray naman ng dalagang si Rose. Teka, tama ba yung dinig ko? Pamilya? Anong ibig mong sabihin na pamilya? Guluntang na reaksyon na lamang ni Rose nang mag-sink in sa kanyang isip ang sinabi ni Dylan. Mag-aasawa ka na ba? Pahabol na tanong pa nga ni Rose. Si Sunshine ang tinutukoy ko at ang mga anak ko. Direktang sagot naman ni Dylan. Tagli namang kumunot ang noo ni Rose nang dahil sa narinig. Ano? Teka, huwag mong sabihin sa akin na balak mong agawin yung first love mo sa lalaking partner niya ngayon. Pati na rin ang mga anak nila. Dylan, sinasabi ko sa'yo, talagang sisirain mo ang buhay mo sa binabalak mong gawin na isang kahibangan. Payo naman ni Rose. Sa tanong tila ba, hindi talaga sang-ayon sa mga balak gawin ni Dylan. Bigla namang inilapag ni Dylan ang hawak niyang envelope sa maliit na lamesang salamin sa gitna nila at inilabas ang mga laman noon. Ano naman yan? Tanong naman ni Rose na nakakunot pa rin ang noo. Nagutos ako ng tao para alamin ang buhay nila Sunshine. Nalaman kong naaksidente noon si Sunshine. Iniisip ko na baka yun na ang dahilan kung bakit nawala siya.
dahil nagkaroon siya ng amnesia. At yung triplets niyang anak, malaki rin ang posibilidad na mga anak ko sila. Litanya nga ni Dylan. Malala ka na talaga, Dylan. Para humantong ka sa ganong punto. Dismayado ang komento ni Rose. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Rose. Pero gagawin ko ang lahat, malaman ko lang ang buong katotohanan at kung paanong nangyari na magkasama sila ni Alex. Alamin ko rin kung anak ko sila, Daniel, Daniela at Damian. Mariin na wika naman ni Dylan na animoy desidido talaga ito sa nais niyang gawin. Hindi naman na nakapagsalita pa si Rose at napahilot na lang sa kaniyang sentido. Kinabukasan, muli ay pinuntahan ni Dylan ang triplets sa eskwelahan ng mga ito sapagkat nais niyang makita ang mga bata at bukod pa roon ay gusto niya ring kunin ang pagkakataon na iyon para kuhanan ng sample ang 3 bata nang sa gayoon ay maipa-DNA test niya ito. Hindi naman naghintay ng matagal si Dylan at natanggap na niya ang resulta ng DNA test. Kasalukuyan ngang nakatayo sa labas ng bahay ni na Sunshine si Dylan habang hawak ang isang envelope na naglalaman ng results ng DNA test niya at ng mga bata. Ilang segundo pa ang lumipas bago nga napagpasiyahan ni Dylan na pindutin ang doorbell. 3 beses niya iyong pinindot hanggang sa lumabas nga si Alex. Sino yan? Wala naman kaming pinadeliver. Hindi na nga naitulipan ni Alex. Ang sasabihin niya nang makita niya si Dylan. Pagbukas niya ng gate, kung saan namutawi ang gulat sa kanyang muka, nang umawang ang bibig niya at namilog ang kanyang mga mata. Dylan? Gulat pa nitong sambit. Naikuyom nga ng mariin ni Dylan ang kaniyang kamao nang magtagpo nga sila ni Alex. Nagulat ka atang makita ako matalik kong kaibigan. Mariin at seryosong bigkas nga ni Dylan bago niya sinalubong ng isang malakas na suntok si Alex dahilan upang matumba ito sa simento. Nang makita nga ni Sunshine ang pangyayari ay kaagad siyang tumakbo upang tulungan si Alex. Dylan, anong ginagawa mo? Bakit sinasaktan mo si Alex? Sigaw nga ni Sunshine kay Dylan. Nangilid naman ang mga luha ng mata ni Dylan na makita niya si Sunshine. Kung alam mo lang, kung anong ginawa ng lalaking yan sa ating dalawa. Sunshine, masamang tao yung lalaking yan. Inagaw ka niya sa akin, inilayo ka niya sa akin, pati na rin ng mga anak ko. Emosyonal na pagsasabi ni Dylan sa katotohanan. Sunshine, huwag kang makinig sa kanya. Kaagad naman na saad ni Alex nang makatayo na nga ito. Anong pinagsasasabi mo dyan? Noon sinasabi mo sa akin na ikaw ang first love ko tapos ngayon inaangkin mo pati ang mga anak namin? Nababaliw ka na ba? Reaksyon naman ni Sunshine. Ano? Nagkita na kayo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Alex kay Sunshine. Oo. Siya ang unang lumapit sa akin, sinabi niya sa akin na ako raw ang first love niya at siya raw ang first love ko. Sagot naman ni Sunshine. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong lapitan kayo ng mga taong yan? Galit na bulalas naman ni Alex na siyang kinabigla ni Sunshine. Napakawalang hiya mo, Alex. Matalik kitang kaibigan pero nagawa mo pa rin sa akin to. Kaya pala bigla ka ring nawala 6 years ago kasi inilayo mo na pala sa akin yung babaeng mahal ko. Galit na baling naman ni Dylan sa kaibigan niyang siyang trumaydor sa kanya. Pwede ba? Umalis ka na rito at huwag mo na kaming gugulhin pa dahil masaya na kaming magsasama ni Sunshine. Pagkataboy naman ni Alex kay Dylan. Talaga ba? Ikaw ang masaya samantalang nabubuhay naman si Sunshine at ang triplets sa puro kasinungalingan? Buwelta nga ni Dylan. Ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan namang usal ni Sunshine. Sunshine, lahat ng sinabi ko sa'yo totoo. Inilayo ka niya sa akin 6 years ago, mga anak ko rin sina Daniel, Daniela at Damian. May pruweba rin ako dahil pina-DNA test ko sila. Hindi ka ba nagtataka kung bakit gano'n ang mga pangalan nila? Kasi yun ang gusto nating dalawa na maging pangalan ng anak natin. Heto, ito ang DNA test result, katibayan yan ng mga anak natin ng triplets at niloloko ka lang ni Alex. Sabi nga ni Dylan,
at tiniabot ang hawak niyang envelope kay Sunshine na kinuha naman ito. Paano nangyari to? Labis na hindi makapaniwalang reaksyon ni Sunshine habang tinitignan ng dokumento. Kalukuhan! Kaagad na sigaw naman ni Alex nang kunin niya ang papel at pinunit. Sunshine, huwag kang maniniwala sa mga pinagsasasabi ng lalaking yan. Sinungaling yan. Matagal na siyang baliw sa'yo at gusto lang niya tayong sirain kaya please, huwag kang maniniwala sa kanya. Pagsusumamo naman ni Alex kay Sunshine. Huwag mo nga baliktarin ang bagay na ginawa mo. Galit pang sigaw ni Dylan dahil sa patuloy na pagsisinungaling ni Alex. Umalis ka rito, Dylan. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at ireklamo ka sa panggugulo mo sa amin. Ipinagtulakan ni Alex. Palabas si Dylan at isinara ang gate. Wala na nga magawa pa si Dylan kundi ang maluha na lamang dahil sa nangyari. Nagtungo siya sa kanyang kotse upang kunin ang cellphone niya sa katinex si Sunshine ng, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, please magkita tayo. Samantala nang makatanggap si Sunshine ng mensaheng yun, hindi niya yon ipinaalam kay Alex. Nakasalukuyang nagsusumamo sa kanya na huwag maniwala sa mga sinabi ni Dylan. Dahil gusto lamang daw nitong sirain ang pamilya nila. Ngunit sa loob-loob ni Sunshine ay marami siyang katanungan. Kung kaya't sa huli ay tinext rin niya si Dylan upang magkita nga sila. Saan ka pupunta? Mausisang tanong pa nga ni Alex nang makita niyang nakabihis at palabas na ng bahay si Sunshine. Gusto ko lang magpahangin. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko sa mga nangyayari. Hayaan mo muna akong umalis para makapag-isip. Uuwi rin naman ako kaagad. Kung may tiwala ka sa akin, hahayaan mo ako at hindi mo ko susundan. Seryosang sabi ni Sunshine kay Alex bago siya tuluyang umalis. Para kitain pala si Dylan. Nauna nga si Sunshine sa lugar kung saan sila magkikita ni Dylan. Bakit ganito? Ngayon lang ako nakapunta rito pero pakiramdam ko familiar itong lugar na to. Wika ni Sunshine sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng paligid. May mga puno sa paligid, maraming halaman at sari-saring bulaklak. May lawa rin sa hindi kalayuan at ang nakakuha ng atensyon niya, ang isang duyan. Biglang may mga senaryo na naalala ngunit hindi malinaw na siyang dahilan para sumakit ang kanyang ulo kaya muntikan na nga siyang natumba. Ngunit buti na lamang at may sumalo sa kanya. Dylan? Bigkas nga ni Sunshine sa pangalan nito. Kaya parang pamilyar sa'yo ang lugar na to dahil dito tayo madalas nagpupunta dati. Mahinang usal naman ni Dylan habang inalalayan niyang tumayo si Sunshine. Yung mga sinabi mo kanina, totoo ba ang lahat ng yun? Paunang tanong nga ni Sunshine sa lalaki. Time-team naman na tinitigan ni Dylan si Sunshine at napabuntong hininga. Mabuti pa magkape na muna tayo sa malapit na coffee shop sa kanto bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Wika naman ni Dylan at napatango na nga lamang si Sunshine. Nauna na ngang naglakad si Sunshine hanggang sa nakarating nga sila sa coffee shop. Hindi ko sinabi sa iyo o itinuro man lang kung saan yung coffee shop na tinutukoy ko pero parang alam na alam mo ang lugar na to. Komento nga ni Dylan habang may ngiti sa kanyang mga labi. Umawang naman ang bibig ni Sunshine at tila ba maski siya nabigla rin. Magsasalita pa nga sana si Sunshine ngunit hindi na nga yun natuloy pa at napayo ko na lamang. Ibig sabihin lang yan, naalala mong lugar na to. Nakakalimot man ang isip ngunit hindi nakakalimot ang puso. Bigkas naman ni Dylan na tinawakan ng kamay ni Sunshine at pinaupo nga ito sa isang pwesto. Sandali namang umalis si Dylan upang umorder ng kape at bumalik din naman kaagad. Ako si Dylan. High school pa lang tayo nung magkakilala tayo. Naging malapit tayong magkaibigan pero nahulog din ang loob natin sa isa't isa. Hanggang sa pumayag kang maging girlfriend ko. Masaya naman tayo nun. At si Alex matagal ko na siyang kaibigan. Gustong gusto ka niya pero binasted mo. Nasaktan siya. Pero sabi niya tinanggap niya. Hanggang sa bigla ko nalang nabalitaan na pumunta siya ng ibang bansa. Kasabay nun bigla mo rin pagkawala. Pero hindi ko naisip na magkasama kayo.
May mga nagsabi sa akin na sumama ka sa ibang lalaki. Hindi ko rin naman inisip na si Alex yun. Niloko kanya at binuhay kanya sa kasinungalingan. Ang triplets, mga anak ko sila, anak natin. Bago ka nawala may nangyari sa atin nun. At yung mga pangalan na yun, yun ang gusto natin para sa mga anak natin. Ilang taon akong nagdusa. Sunshine, dahil sa bigla mong pagkawala pero hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Kung gaano kita kamahal, noon, walang nagbago. Mahabang litanya ni Dylan. Unti-unti namang nangilid ang mga luha sa mga mata ni Sunshine matapos niyang marinig ang mga sinabi nito habang nagkatitigan silang dalawa. Ang sinabi sa akin ni Alex noon, kami raw ang magkarelasyon. Iniligtas niya raw ako sa taong sumagasa sa akin at umalis daw kami ng bansa para sa ibang bansa ako magpagamot. Pero wala na akong maalala kaya pinaniwalaan ko na lang lahat ng sinabi niya. Saad ni Sunshine. Hayop siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip na kayang gawin ni Alex lahat ng to. Akala ko okay lang sa kanyang naging relasyon natin pero hindi nga siguro niya talaga matanggap na ako ang matagal mo, na mahal. Kaya kinuha niyang pagkakataon na wala kang maalala. Napakasama niya. Gigil na bulalas nga ni Dylan. Mariin na ipinikit naman ni Sunshine ang mga mata niya at napahawak na nga lamang sa kanyang sentido na tila ba biglang sumakit ang ulo niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Bigla ko kasing naalala yung tungkol sa pagkakaaksidente ko noon. Hindi ko maalala ng maayos dahil malabo pero lalaki siya at may relo siyang suot. Tila ba nahihirapan na pagkwento naman ni Sunshine? Sa kanyang naaalala ngayon lang. Relo? Hindi mo ba talaga maalala ang mukha niya? Usisa pa ni Dylan. Yung relong suot ng lalaki, pamilyar sa akin. Parang nakita ko ng relong yun, pero hindi ako sigurado. Ani pa nga ni Sunshine. Alalahanin mo. Kailangan din nating mapanagot yung taong sumagasa sa'yo dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. Turan pa ni Dylan. Natigilan naman bigla si Sunshine at kinurap-kurap ang kanyang mga mata. Kailangan ko nang umalis. May kailangan lang akong masigurado. Magkita na lang tayo ulit. Biglang paalam ni Sunshine at tumayo. Pero Sunshine, akmang pipigilan na nga ni Dylan ang babae, ngunit wala na rin siyang nagawa pa nang umalis na ito. Nang makauwi si Sunshine sa bahay nila, ay kagad siyang dumiretso sa kwarto at nagpunta sa closet area kung saan binuksan niya ang isang drawer at doon ay hinanap niya ang isang relo. Nang makita niya yon, napaluhan na lamang siya at tila ba nang hina. Sakto naman ang pagpasok doon ni Alex na siyang bahagyapang nabigla nang makita si Sunshine. Nandito ka na pala. Teka, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Saka bakit hawak mo yung relo ko? Sunod-sunod na usisa ni Alex. Tumalim naman ang tingin ni Sunshine kay Alex habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Itong relong to, ito yung naalala kong suot ng lalaking nakasagasa sa akin noon. Aminin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba yung lalaking yun, ha? Direktang tanong nga ni Sunshine dahilan upang magulat si Alex. Bumukas din ang takot sa mata nito at nagsimulang manginig ang mga labi. Ano bang sinasabi mo dyan, Han? Siyempre, hindi ako yun. Oo, suot ko nga yan. Pero nakita kitang na-aksidente kaya tinulungan kita kaagad. Pagrarason naman ni Alex. Pwede ba, Alex? Huwag ka nang magsinungaling pa. Kitang-kita mismo ng mata ko noon na lumabas ka sa kotseng sumagasa sa akin. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Umiiyak ngang pinaghahampas ni Sunshine ang dibdib ni Alex. Tama lahat ng sinabi ni Dylan. Napakasama mong tao para paglayuin kami. Tumatangis pa rin na atungal ni Sunshine dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ano? Nakipagkita ka ba sa kanya kanina, ha? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ni Alex nang mabanggit nga ni Sunshine si Dylan. Oo, kasi gusto kong malaman ang katotohanan. Saad na nga lamang nito. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Hindi ba sinabi ko na sa'yong huwag ka nang maniniwala sa mga sinasabi niya? Galit na usal naman ni Alex.
kung saan mahigpit niyang hinawakan ng magkabilang braso ni Sunshine. Ano ba? Nasasaktan ako! Ungol naman ni Sunshine sa gitna ng paghikbi niya. Sunshine, bakit ba nakipagkita ka sa kanya ha? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Iiwan mo na lang ba ako pagkatapos ng lahat? Mahal mo naman ako, di ba? Pagkatapos ng nalaman ko, maling-mali na minahal kita. Tura naman ni Sunshine, dahilan upang mamutawi ang sakit sa galit sa puso ni Alex kung kaya't bahagyan niyang naitulak si Sunshine. Dahilan upang matumba ito at nauntog ang kanyang ulo sa gilid ng kabinet. Napahawak nga si Sunshine sa kanyang sentidong dumugo at doon ay sumakit ang ulo niya. Doon din nagsimulang manumbalik ang kanyang mga alaala. Han, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Punong-puno ng pag-aalala at konsensyang wika naman ni Alex at tinulungan si Sunshine. Ngunit tinabig ni Sunshine ang mga kamay ni Alex. Naalala ko ng lahat. Mahinang wika naman ni Sunshine habang unti-unti na ring tumatayo. Si Dylan ngang lalaking mahal ko. At siya rin ang tunay na ama ng anak ko. Humihikbing usal ni Sunshine. Napasabunot naman si Alex sa kanyang buhok at nagsimula na nga ring umiyak. I'm sorry. I'm really sorry. Pero nagawa ko lang naman to. Dahil ganun kita kamahal, Sunshine. Sobrang mahal na mahal kita at hindi ko matanggap na mas pinili mo si Dylan noon kaysa sa akin. Kaya nung malaman kong nagkaroon ka ng amnesia, unang pumasok sa isip ko noon ay gusto kitang makasama. Kaya dinala kita sa ibang bansa. Hanggang sa buntis ka pala. Aware ako na hindi ako ang ama pero tinanggap ko ang mga bata at tinuring ko rin silang mga anak ko dahil mga anak ko sila. Mahal na mahal kita, Sunshine. Sana naman maintindihan mo ko. Paliwanag pa nga ni Alex. Napailing-iling na lamang si Sunshine at lumabas ng kwarto upang magtungo sa kwarto ng mga bata. Saka sinimulang mag-impake. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-impake? Natatarantangang tanong ni Alex. Huwag mo akong pigilan, Alex, dahil aalis kami ng mga anak ko. Mariin na tugon naman ni Sunshine. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Mommy, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyayari? Naiiyak na po si Ate Daniela. Sagot naman ng mga batang sila Daniel, Daniela at Damian. Magkakasunod nilang sabi yon. Aalis na tayo rito mga anak. Wika naman ni Sunshine sa mga bata. Sunshine, please naman oh. Huwag mo namang sirahin ang pamilya natin dahil lang doon. Pagsusumamo pa nga ni Alex. Pamilya? Tumigil ka na, Alex. Isang kahibangan na sa tingin mo. Isa tayong pamilya. Ha naman, masaya naman tayo ng mga anak natin, hindi ba? Hindi mo na kailangan umalis pa. Ayusin natin to. Pagsusumamo pa ni Alex. Tigilan mo na yan. Alex, ang kasinungalingan mo. Hindi ikaw ang ama ng mga anak ko, kundi si Dylan. Hindi na nga napigilan pa ni Sunshine ang kaniyang sarili kundi ang sabihin sa harap ng mga bata ang katotohanan. Natigilan nga si Alex, pati na rin ang mga bata. Tinapos na nga ni Sunshine ang pag-eempake at lumabas sila ng bahay kasama ang mga bata. Patuloy pa rin na nakiusap si Alex, ngunit kahit anong gawin niya, ay talagang desidido nang umalis si Sunshine na siyang kaagad na pumara ng taxi at sumakay sila ng mga bata. Kaagad naman na pinaandar ni Alex ang kaniyang kotse upang sundan ang mag-iina. Humantong nga sina Sunshine sa bahay ni Dylan nang humingi nga siya ng tulong sa lalaki. Sinabi na rin ni Sunshine na naaalala na niya ang lahat. Tila natuwa naman si Dylan dahil sa wakas makakasama na niya ang pamilya na dapat ay kaniya naman talaga. Ginamot nga ni Dylan ang sugat sa sentido ni Sunshine habang ang mga bata ay natutulog na sa kwarto kung saan pinagpahinga na nila matapos nilang kumain ng hapunan. Mabuti naman at naisipan mo nang umalis kay Alex. Usal ni Dylan. Pumuntong hininga naman si Sunshine at isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Dylan habang magkatabi nga silang nakaupo sa sofa. Matapos kong malalang lahat, napuno ng galit ang puso ko sa kanya.
Hindi ko akalain na nabubuhay pala kami ng mga anak ko sa kasinungalingan. Kaya pala, noon pa man pakiramdam ko parang may kulang na sa pagkatao ko. Ikaw pala yun. Ani nga ni Sunshine. Matapos, hinaplos naman ni Dylan ang pisngi ni Sunshine at pinagharap ang mga mukha nila. Sobra akong nasasaktan sa mga nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maging reaksyon sa ganitong sitwasyon. Pero masaya ako na nandito ka na at makakasama ko na kayo ng mga anak natin. Madamdaming wika pa nga ni Dylan. Ilang segundo rin na nagtitiga ng kanilang mga matang puno ng sakit, pangungulila at saya hanggang sa unti-unti na nga ring naglapit ang kanilang mga labi. At ng pagkakataong iyon ay parehong pumatak ang mga luha sa kanilang mga mata. Matapos lamang ang ilang segundo ay naghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit muli rin nilang inangkin ang labi ng isa't isa hanggang sa namayani na nga ang init sa kanilang katawan, dulot ng kanilang pagmamahalan. Unti-unti na ngang hinubad ni Dylan ang suot na damit ni Sunshine na siyang may permiso rin naman ng babae habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. Nang mga sandaling iyon ay bumalik din sa kanilang isipan ang kanilang nakaraan, kung kaya't napuno rin ng emosyon ang nangyayari sa kanila ng gabing iyon. Sila nga ay naging isa at hinayaan na mamutawi ang damdaming siyang nag-uumapaw sa mga puso nila. Dylan? Oh my gosh! Napatakip nga ng bibig si Rose. Kinaumagahan ng magulantang siya sa kaniyang nadatnan kung saan magkatabi ngang natutulog sina Dylan at Sunshine sa sofa habang tanging ang mga damit lamang nila ang siyang nagsisilbing takip sa kanilang mga hubad na katawan. Rose, ano ginagawa mo rito? Unang tanong nga ni Dylan nang siya ay magising. Kaagad namang tumalikod si Rose. Sorry, hindi ko naman kasi alam na dito pala kayo. Nagano, utal at nahihiya pang sabi ni Rose. Dylan, sino siya? Usisa naman ni Sunshine ang magising na nga rito habang nakahiga sa matipunong braso ni Dylan. Siya si Rose. Assistant director ko siya. Sagot naman ni Dylan. Unti-unti namang bumangon si Sunshine at pareho na nga silang nagbihis na dalawa. Dito na muna kayo. Pupuntahan ko lang ang mga bata, magluluto na rin ako. Nakangiting paalam naman ni Dylan. Hinagkan muna rin ito sa noo bago nga umalis upang tunguhin nga ang kwarto ng mga bata. Pasensya ka na kung ganitong naabutan mo ha. Paghingi naman ng paumanhin ni Sunshine sa dalagang si Rose sa nahihiyang tono. At wala na nga siyang ibang masabi pa. Humarap naman si Rose sa kanya. Ayos lang. Isa pa kasalanan ko rin naman kasi nasanay akong bigla na lang pumapasok dito sa bahay ni Dylan. Ako nga pala si Rose. Assistant director ako ng First Love mo. Pakilala pa nga nito. Sa kanyang sarilit inilahad nga ang kanyang kamay upang makipag-shake hands na siyang tinanggap naman kaagad ni Sunshine. Ako naman si Sunshine. Pakilala rin ni Sunshine sa kanyang sarili. Kilala kita. Ikaw yung first love ni Dylan na hanggang ngayon, mahal niya pa rin. Nalaman ko rin yung mga nangyari dahil nasabi na sa akin kahapon ni Dylan. I'm sorry to hear na ganun pala yung mga pinagdaanan niyo. Hindi ko nga ma-imagine eh. Ang tragic ng love story niyong dalawa pero masaya ako na sa huli, kayo pa rin ang magkasama. Tamang-tamang kwento niyong dalawa para maging sunod na pelikula ni Dylan. Bagay rin kung kayo mismo ang gaganap noon. Ani nga ni Rose. Pelikula? Kunot noong tanong naman ni Sunshine. Hindi ba nabanggit ni Dylan sa'yo ang tungkol doon? Pinakancel niya ang audition niya para sa cast ng susunod niyang pelikula dahil gusto niyang ikaw ang gumanap. Dahil base yun sa kwento niyong dalawa. Imporma nga ni Rose kay Sunshine. Babanggitin ko palang sana yan sa kanya pero naunahan mo na ako. Biglang sabat naman ni Dylan nang dumating na ito kasama ang 3 bata na siyang humihikab pa. Pero hindi mo kailangan na pumayag kung ayaw mo. Balig naman ni Dylan.
Napangiti si Sunshine. Ayos lang. Wala namang problema sa akin yun isa pa. Alam mo namang, noon palang mahilig na talaga akong umarte, di ba? Nakaiting payag naman ni Sunshine. Oo, naalala ko nga nung kasali ka sa theater. Dahil doon maraming nagkagusto sa'yo. Pero lahat sila, binasted mo. Natatawang wika ni Dylan. Respeto naman sa single oh. Pasaring naman ni Rose. Na siyang inggit na nga lamang nito sa dalawa at napatawang dalawa. Hanggang sa sabay-sabay na nga silang nag-almusal. Siya nga pala, nakita ko si Alex. Sa labas, natutulog. Mukhang hindi talaga siya aalis. At simula pa lang ata kagabi yun. Usal nga ni Rose sa gitna ng pagkain nila. Nagkatingin na naman sila Sunshine at Dylan. Aalis din siya at mapapagod kakahintay sa wala. Sa laki ng kasalanan niya, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Tura naman ni Dylan. Naiintindihan ko pero paano pala yung mga bata? Naipaliwanag niyo na ba sa kanila ang sitwasyon? Usisa pa ni Rose kahit nakasama lang naman nila ang mga bata sa hapagkainan. Pinaliwanag na po sa amin ni Mr. Stranger. Daddy Dylan, naiintindihan naman po namin at naaawa po kami kay Mommy pero ayaw po naming magalit kay Daddy Alex kasi naging mabuti naman po siya sa amin eh. Tama si Ate Daniela, masama po ang ginawa ni Daddy pero mabait po siya sa amin. Inalagaan niya po si Mommy pati rin po kami kaya hindi po rin namin magawang magalit sa kanya. Magkakasunod naman sa ad ng triplets. Nakakatuwa naman kayong mga bata. Ang mabait nyo. Tama yan kahit gaano pa kasama ang isang tao. Mas mabuti pa rin naman na igang kabutihan sa mga puso natin. Nakangiting pagsang-ayon naman ni Rose. Napangiti na nga lamang din sila Dylan at Sunshine dahil sa kanilang mga anak. Lumipas pa ang ilang araw ay sinisikap nga ni Dylan at Sunshine na ibalik ang dating sila. Naging alerto rin sila lalo na sa tuwing ihatid at sundo nila ang mga bata sa school dahil anumang oras ay maaaring magulo si Alex upang pilitin silang bumalik sa kanya. Dylan, magmerienda ka muna. Dinalhan nga ni Sunshine ng merienda si Dylan. Habang abala ito, sa sala katapat ang kanyang laptop. Masyado ka nga bala at seryoso riyan sa ginagawa mo. Dagdag pa nga ni Sunshine. Tinatapos ko kasi ang script para sa susunod na pelikula. Ngayon nakasama ko na kayo. Happy ending ng magiging katapusan nito. Kailangan ko na itong ma-finalize. Magsisimula ng pag-arte mo. Nakaiting turan pa nga ni Dylan. Siya nga pala, siguro naman ikaw ang gaganap na leading man, hindi ba? Paninigurado naman ni Sunshine. Oo naman. Hindi naman ako papayag na ibang baging kapareha mo. Wika naman ni Dylan at hinapit sa bewang si Sunshine, kaya napaupo ito sa kandungan niya. Mahal na mahal talaga kita. Hindi ko alam kung bakit pero tanging pangalan mo lang yung sinisigaw ng puso ko. Ani ni Dylan, namula naman ang mga pisngi ni Sunshine dahil doon. Ilang araw pa ay nagawa na ngang matapos ni Dylan ang script para sa kaniyang susunod na pelikula at nagsimula na nga rin nilang i-shooting iyon. Naging maayos naman ang lahat dahil sa tulong ng assistant ni Dylan na si Rose at syempre dahil sa angking talento rin ni Dylan at Sunshine sa pag-arte. Isang araw, masaya at nag-e-enjoy nga sina Dylan at Sunshine kasama ang kanilang mga anak sa isang pasyalan. Sumakay sila ng iba't ibang rides at kumain ng iba't ibang mga klase ng pagkain nang sa hindi inaasahan ay nahagip ng mga mata ni Sunshine ang isang pamilyar na lalaki sa hindi kalayuan habang nakatingin at pinapanood lamang sila. Alex, pabulong na bigkas naman ni Sunshine. Habang hindi inaalis, ang tingin niya sa lalaki. Mommy, bumili po tayo ng ice cream please. Biglang, pakiusap naman ng bunsong si Damian sa kanyang ina kaya napalingon sa kanya si Sunshine. Sure anak, mamaya bibili tayo pagdating ng daddy mo at ng mga kapatid mo. Nakaiting tugon naman ni Sunshine sa kanyang bunsong anak. Sinamahan kasi ni Dylan at Daniel
na mag-CR ang batang si Daniela. Muli ngang nilingon ni Sunshine ang kinaroroonan kanina ni Alex. Ngunit wala na ito roon. Kaya nagpalingalinga si Sunshine sa paligid upang hanapin ito. Subalit maski anino ni Alex ay hindi na nga niya nakita pa. Anong problema? Ayos ka lang ba? Kaagad na usisa nga ni Dylan kay Sunshine pagdating nito, kasamang dalawang bata. Nakita ko kasi kanina sa hindi kalayuan si Alex pero bigla rin siyang nawala eh. Tugon naman ni Sunshine. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot, kasama niyo naman ako. Sisiguraduhin kong safe kayo. Wika naman ni Dylan at inakbayan si Sunshine. Ilang sandali pa ay biglang may batang lalaki ang lumapit sa kanila. Bata, ayos ka lang ba? May kailangan ka ba? Tanong nga ni Sunshine sa batang lalaki. Ito po, may lalaki pong nagpapabigay nito sa inyo daw pong dalawa. Turan pa ng batang lalaki at parehas na inabot kina Dylan at Sunshine ng dalawang maliit na kulay na puting sobre. Nagkatingin na naman sina Dylan at Sunshine. Hindi na nagtataka pa ay kinuha nila ang dalawang sobreng yun at nagpasalamat sa bata. Binuksan at binasa ang sulat. Hi Sunshine, kamusta ka na? Nakikita kong mukha naman kayong masaya ng mga anak natin. Mahal na mahal lang talaga kita kaya ako nagawa yun. Salamat sa ilang taon na pinaranas mo sa akin pero ngayon, hindi ko na kayo guguluhin pa. Aalis na ako at magpapakalayo-layo. Sana mapatawad mo ko. Miss na miss ko na kayo. Mag-ingat kayo palagi. Basa nga ni Sunshine sa sulat na laman ng puting sobre. Napabuntong hininga na nga lamang si Dylan. Sinabi niya sa akin na alagaan ko raw kayo ng mabuti dahil kung hindi, babawiin niya raw kayo sa akin. As if namang hahayaan ko pang mangyari yun. Samantalang ilang taon din ang ipinagkait niya sa akin para makasama ko kayo ng mga anak natin. Wika nga ni Dylan. Maluha-luha naman si Sunshine at nang yakapin nga siya ni Dylan, hindi na nga niya napigilan pa ang mapaluha. Hinagot nga ni Dylan ang likod ni Sunshine habang nakatitig lang sa kanilang tatlong inosenteng bata. Nagpatuloy ang shooting ng bagong pelikula ni Dylan na siyang pinamagatang One True Love. At ngayong araw nga ay huling shooting nila. Ang kasalang dalawa, bidang sina Sunshine at Dylan na siyang isinama rin nila sa nasabing pelikula. Maraming mga sikat at bibigating artista nga ang tumalo sa kasalang yun. At ngayon ay oras na upang alisin ni Dylan ang belo nang sa gayon ay mahagkan na nga niya ang kanyang asawa. Ito na yata ang pinakamasayang araw at pangyayari sa buhay ko. Marami tayong pinagdaanan pero sa huli tayo pa rin ang pinagkatuluyan. Emosyonal na tura ni Dylan sa kanyang bride. Ako rin, Dylan. At sobrang saya ko na ikaw ang napangasawa ko at naging tatay ng tatlong anak natin. Masaya rin ako na hindi mo ko sinukuan kahit na ilang taon nang lumipas. Na hindi mo ako nakita at nakasama. Mahal na mahal kita, Dylan. Ani nga ni Sunshine. Mahal na mahal din kita, Sunshine. At wala nang makapaghihiwalay pa sa atin kung di kamatayan lang. Matapos ngang sabihin niyo ni Dylan, inangkin na nga niyang mga labi ni Sunshine. Lumipas ang panahon, naging patok nga sa madlang pelikula ni Dylan at Sunshine dahil sa kwento nilang nakahahaplos talaga ng puso. Dahil din doon ay mas nakilala nga si Sunshine kung saan kinukuha na nga rin siya para sa iba't ibang roles at mga endorsements. Ngunit lahat ng yon ay tinatanggihan niya sapagkat sapat na para sa kanya na si Dylan lamang ang tanging kapareha niya at gusto rin niyang mag-focus sa kanilang mga anak at pamilya. Madalas kung sino pa ang taong pilit na pinaglalayo sa isa't isa, ay siya pa rin patuloy na nagsasama at Pinatunayan nga ni Dylan at Sunshine na hindi mapipigilan ng kahit nino man ang puso nila ni Sunshine na tanging tapat sa isa't isa. Bilang greatest love at one true love. Tunay nga minsan na sa isang tao mo lang matatagpuan ang wagas sa tunay na pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes,
D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo,
Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nante, Alfonso Torres, Angeline Serrano Latawan, Pasita Elazar, Batang Ibunan, Adela Tangpep, Felicidad Carion, Presbyteros Rose, Connie Dayawon, Miras Channel Anali Flor, Lisa, Reynaldo Balmeo, Arlene Gabayno, Flor de Lina, Edelwina Villadon, Lina Almazon, Rowena Gabukay, Ramonita Umadhay, Lina Almazan, Aileen Glagana, Waynoni, Anya Lucas, Porcupine TV, Alexa Ani Gomez, Jeyo Cadtec, Jessica Vargas, Teresita Schmid, Marlene Yales, Natalie Navarro, Beth Sardina, Teresita, Eli Bitasolo, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Ana Victoria, Alexander Hidalgo Jr., Leonidas Manalang, Nino Regidor, Helen Murillo, Megan Manuel, Anita Hernando, Merben Doy, Corazon Danke, Hermogene Dupal, Nitz Nebria, Violeta Murillo, Eli Evangelista Anderson, Benigna Delicana, Buenaventura Belna, Armenda Tula, Isaac Ablon, Enday Lebra, Waynoni Anya Lucas, Marilyn San Jose, Shirley Rose Hamayan, Berry, Nitz, Vida Dichosa, Berto Manuzon, Nitza, Eli Ramirez, Maria Merly Brogada, Elvi Candontol, Nenita Fene, Juliet Kaday, Harem Ruhi, All About My Dogs, Angelina, Samia, Merlin Baroza, Maria Luisa Abichuela, Yale, Lina Cruz, Kincia Nuevas, Geraldine Agustina Aniceto, Carmencita Falcon, MJ Peder, Imelda Forteza, Chari, Melds Nagales, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosemary Corpus, Mona Lisa Chiba, Ruby Baskugin, Prima Jane Del Larmino, Presbyteros Rose, Once Flor Jr., at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.